Dear Papa, sa lahat po ng mga horror stories. Likewise, ang Gianna Vlogs para sa aming family vlogs sa ating pagpapatuloy. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eddie, 51 years old at matagal nang tagapakinig ng inyong channel. Naging libangan ko na ito dahil wala na rin akong ibang ginagawa sa bahay namin kapag wala akong kasama. Biyudo na kasi ako at tanging anak at mga apo ko. Si-search ako ng apo ko sa YouTube para sa mga istorya na pakikinggan ko mula sa inyong channel. Papa Dudut, ang ikukwento ko sa inyo na tungkol sa buhay ko ay nangyari noong kabataan ko. Nasa 10 taong gulang pa lamang ako noon nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari sa buhay namin ng aking pamilya. Solong anak lang pala ako, Papa Dudut, at nagtatrabaho sa minahan ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay nasa bahay lamang. At doon pa kami sa probinsya noon nakatira. May simpleng kaming pamumuhay pero masasabi ko na masaya kami. Nang mga panahon na yon ay puro paglalaro at pag-aaral lamang ang inaatupag ko. Ang palaging bilin din ni tatay sa akin na pagbutihin ang pag-aaral para hindi ako magaya sa kanya. Wala naman ako nakikitang masama sa trabaho ni tatay. Siguro kung meron man, yun ay ang mabigat at masakit sa katawan ng gawain ito. Pero wala namang trabaho na madali. Lahat ay kailangan na pagsumikapan. Maligayang Pasko, anak. Masayang bati ni nanay. Maligayang Pasko, Eddie. Si tatay naman ang bumate. Maligayang Pasko din po, nay, antay. Nakangiting wika ko bago yumakap sa kanila. Nasa harapan kami ng maliit na hapag kainan, kung saan ay may ilang pagkain na biko, pansit, suman, buko, salad at leche flan. Lahat ng pagkain na yon ay gawa ni nanay dahil mahilig talaga siyang magluto. Sabi nga niya, gawain niya talaga yon noong bata pa lamang siya. Mahilig na talaga siyang magluto ng iba't ibang pagkain, kaya naman siya rin talaga ang palagi nagluluto ng pagkain sa bahay namin. May regalo nga pala kami para sa iyo, wika ni tatay noon bago inabot ang isang nakabalot na bagay. Ano po yan, tay? Tanong ko. We can look! It's time for My Son Graham Wally Tree! Abracasanta Arrange! Spectacular! Cool-hit! Makulit! Sarap sulitin ang weekend with M.Y. Son Graham's Quality Treats. Next weekend ulit! Bagyo mula ni Morissette. Pauwi na, Mi. Ako na lang naman ang mag-isa dito eh. Maaga kasi nagpauwi si boss. Ano ba boss talaga? Thank you, Daddy. You're welcome. Zadi ba na, ha? Buksan mo na para malaman mo, nakangiting wika pa ni nanay. Excited akong binuksan ang regalo at laking tuwa ko nang makita na isa yung bagong backpack. Hala, ang ganda ng bagong backpack ko. Wika ko. Nagustuhan mo ba? Tanong pa ni nanay. Sobra po. Thank you po, nay, tay. Masayang tugon ko. Sa kabila ng simple naming pamumuhay ay palaging gumagawa ng paraan sina tatay para pasahin ako, Papa Dudut. Dahil ako raw ang nag-iisang anak nila. At sa akin nila ibubuhos ang pagmamahal nila. Kung gaano nga kasipag si tatay sa trabaho niya ay ganon din kasipag si nanay sa lahat ng mga gawaing bahay. Siya ang pinakamaagang gumigising sa aming tatlo sa loob ng bahay. Magluluto siya ng almusal, asikasuhin si tatay at ako para sa pag-alis namin papunta ng trabaho at school. Tapos pagdating sa gabi ay siya rin ang pinakahuling natutulog dahil sa pag-aayos at paglilinis ng kusina. Hindi rin siya nawawala pagdating sa mga meeting namin sa eskwelahan. At ang nakakatuwa pa doon